Okay, so meron kang 5 kilopascal or 5 kilonewton per meter squared. Okay, so meron kang load na 5 kilonewton per meter squared. So, per floor area siya. Ngayon, pagdating yan sa structural system mo, kailangan naka-linear meter na yan. So, paano mo siya gagawing linear meter? Kung yung given natin is per floor area. Okay, so lahat na dadaan sa imagination, idol, ano? So, ito nga palang gagawin natin is for what do you call this? One-way slab. Okay, so kung one-way slab yung ating slab, then ang magiging tributary area natin is rectangular lang, ano? So, imagine a slab. Okay, so meron tayong drawing dyan. Okay, imagine a slab. Ayan. Yung load mo, distributed lahat dito sa taas. Okay, sa buong taas nasakop ng tributary area. Okay, so and dito yung beam mo, meron kang I-beam dito sa right side. Okay, tapos yung span mo doon sa susunod na beam is at least 6 meters. Kalahati nun, kaya 3 meters, yun ang magiging tributary area mo. And then, of course, length ng beam. And then 3 meters yung width. Okay, so yan ang tributary area mo. So paano mo i-distribute yung 5 kilopascal or 5 kilonewton per meter squared doon sa I-beam mo na naka-linear meter na siya. Kung titingnan mo kasi ano, kung yung width ng slab mo is just 1 meter. Okay? 1 meter lang sana yan, tapos per linear meter. Titignan mo naman dito sa side, meron kang isang meter din yan. So 1 meter per 1 meter. Yan yung magiging equivalent ni 5 kilonewton. Ano, ibig sabihin meron kang 5 kilonewtons dyan sa area na yan. 5 kilonewtons. Okay. So meron kang 5 kilonewtons. Kung 1 meter sana yung lapad lang ng tributary area mo kay slab. Kaso 3 meters. Kaya minumultiply natin sa 3 meters yung ating load. Okay. Kaya minumultiply mo siya dun sa length. Kasi yun yung magiging load mo per linear meter niyan dito papunta sa isang meter, sa isang metro papunta dun sa beam mo. Okay, so 1 meter ng beam. Yun. Ibig sabihin 3 times, ano. So, ginagawa natin lagi yan kung gumagamit kayo ng STAAD. Of course, pag nagde-design, nag-analysis kayo, ano. Yan yung tributary area natin. So, ganyan mo siya pinapasa. So, pagdating yun dito, kung 3 yun, kung 5, okay, 5 kilonewtons times 3, so magkakaroon ka ng 15 kilonewtons. Okay. Meron kang 15 kilonewtons per meter. Ayan. So, ilalagay mo yan dito sa ano mo, sa beam as uniformly distributed load. Kaso, per linear meter na siya, hindi na per floor area. Okay, so I hope na nagets nyo. Okay. Actually, gagawa dapat ako ng video about sa tributary area. So buong video talaga yun. Mahaba-haba yung gagawin sana natin. Kaso, I'm having trouble with drawing kasi wala akong ginagamit na ruler dito, no? So malaki yung drawing natin. Ayoko namang i-abuse yung paggamit ng pages ng book na ginagamit natin. So ito lang, pahapyaw na lang. And marami din kasi nalilito dito kung paano mag-multiply nung width, okay, dun sa tributary area. And pag nasa sa AutoCAD ka, sa STAAD, so nalilito sila dun sa pag-multiply. Okay, pag maglalagay na ng loadings. So yung iba na-overwhelm, lalong-lalo pag nasa loadings ka na, ano. So ito pang pang one-way slab, ano. So i-discuss na lang natin dun sa ibang videos yung sa two-way slab kung paano yung tributary area. Well, dapat kasi papakita ko dito
Dapat plan view yan. Okay, so para mas madaling maintindihan. Well, kalahati lang naman yan. Okay, kung column yan, kung nandun ka sa pinaka-corner, so kalahati lang nung right side mo sa kalahati nung sa front span, yun lang magiging tributary area mo. So makakabuo ka ng square. I mean, hindi depende rin naman, pwedeng square, pwedeng hindi. Depende dun sa dimension ng iyong spans, of course. So, pag-usapan na lang natin dun sa susunod na videos. Ito, mahalaga to, ano, para hindi na kayo malito, yung mga hindi sanay. Actually, imagination lang yan, idol, imagination. Diba? Yun lang, thank you.